meron niyang hindi magandang epekto para sa kanila. Una, bumibigat sila dyan. Hindi nakakatulong yan sa pagdating sa liparan nila. Mainit ang panahon ngayon. Ma-minimize yung pagiging dehydrated nila. Lupit ni Angelo. Yo, what's up mga kalapatids? Isang magandang hapon sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel, Chocobulop TV. And for today's video, samahan ninyo ako sapagkat sa episode na ito ay ihahanda natin yung ating dalawang ibon na panglipad. Ito si Angel at si Zack Focus na nandoon sa loob ng ating flyers loft. Kung matatandaan nyo, sa nakaraang pauwian natin, sa 100 kilometers air distance, hindi naging maganda yung pauwian natin, lalo na dito kay Angel, sapagkat kung tutuusin, cut off siya mga kalapatids. At si Zack Focus naman ay bumaba ng 950 yung kanyang speed. So subukan natin silang ihanda. Sa pagkakataong ito, ang lilipa rin naman nila bukas ng umaga sapagkat mamaya yung loading ay nasa 142 kilometers air distance kung hindi ako nagkakamali mga kalapatids. So pataas na ng pataas yung kanilang liparan. Painit ng painit na rin yung panahon mga kalapatids, kaya nagiging mahirap yan para sa ating mga alaga. Ang totoo, doon sa aming club nagkakaubusan na rin ng mga ibon. Kaya ihanda natin yung ating mga alaga dahil ayaw natin silang mawala. Gusto nyong malaman yung aking gagawing preparasyon kung paano natin sila ihanda, samahan ninyo ako sa episode na ito. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, nako, mag-subscribe ka na. Hit mo na ang notification bell para nang sa ganun maging updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. Mag-aalas 5 na, 5 minuto na lang at magpapakain na tayo ng ating mga alaga. Ayan, kabibili ko lang sapagkat kanina hindi ako makaporma. Sobrang init kasi kaninang tanghali medyo nahihilo tayo sa sobrang init. Kaya ngayon lang tayo nakabili para sa ating mga alaga. Gawin natin mga kalapatids na kanubi, tatanggalin natin yung mga, ano bang tawag doon? Yung mga parang ipa-ipa at saka yung mga alikabok. Yan. Kaya ganyan ko muna mga kalapatids, parang sa ganun kahit pa paano malinis. Bumili lang tayo ng pingi lang. Alam nyo naman, small time lang tayo mga kalapatids. May mga hanip pa yan minsan Oo, kaya ayan, ganyan ginagawa ko mga kalapatids. Flyers mix lang to mga kalapatids, ordinaryong flyers mix. Yan, kung mapapansin nyo, marami yung kanyang ano bang tawag doon? Mga mais, tsaka yung mga yung mga parang palay-palay. So more on carbohydrates to. Kaya nagkakandahulog na yung yung mga hindi dapat kasama. Ayan, mga kalapatids, nandiyan na rin yung mga parang tawag? Minsan pag bumibili ako, may mga langgam-langgam pa So pagka sa tindahan na binilihan ko alam nyo na hindi maganda yung kanilang lagayan, pinapasok ng langgam. Ayan, may langgam-langgam. So okay na siguro yan kasi nagmamadali na tayo. Dapat nga mga kalapatids nagparonda tayo, kaya lang wala talaga. Konting sala pa mga kalapatids para sa ganun matanggal yung mga yung parang mga lupa-lupa na maligas-gas. Dapat kasi maganda makinis yung ating papakain sa ating mga alaga. Pero hindi naman ako masyadong maarte sa patuka mga kalapatids. Ang totoo, napakasimple lang ng aking ginagawang patuka na binibigay sa ating mga alaga. Pero disclaimer lang mga kalapatids, hindi tayo veterano, hindi tayo eksperto, at lalong hindi tayo henyo sa pag-aalaga ng ibon. Ang sa atin lang yung sa palagay nating makakatulong dun sa ating mga alaga, gandan man yung resulta. So ano bang ginagawa natin sa ating mga alaga? Lalo na una kong papakainin yung dalawa. So eto, ordinaryong flyers mix. Yan, tinatanggal ko lang mga kalapatids yung mga piece, binabawasan ko. Hindi naman lahat, pero binabawasan ko yan mga kalapatids. Ginagawa ko yan pagka alam kong isasampa ko yung aking mga alaga. Oo, yung mga iba naghahalo ng kung ano-ano yung munggo, safflower, dinadagdagan nila. Walang problema dun mga kalapatids. Okay nga yung ganun, kaya lang wala tayong mabilihang safflowers. Yung sa atin naman, since ito lang yung available na patuka dito sa atin, ganun na lang ginagawa natin. Hindi kailangang maging komplikado. Basta yung sistema, yung idea, nandun mga kalapatids sa ginagawa nating sistema. Ang main idea nito mga kalapatids, mas kailangan ng ibon sa liparan more on carbohydrates. Kasi yung protein na yan nakakasama sa kanila pagdating sa liparan mga kalapatids. Pero hindi ko sinasabing di nila kailangan yan Kailangan nila yan ng protein. Isa yan sa mga sustansya na kailangan ng ating mga alaga. Pero pagdating sa liparan mga kalapatids, meron niyang hindi magandang epekto para sa kanila. Una, bumibigat sila dyan at hindi nakakatulong yan sa dating sa liparan nila. Kaya tinatanggal natin yan mga kalapatids. Ano yung may mga protein dito? Ayan, yung mga bilog na mga bilog na malalaki.
Yan, more on protein yan. Yung mga peas na yan, tsaka yung green. Nasaan na ba yan? Ito, yung green peas, tsaka yung mga brown na yan. So, tinatanggal lang natin yan. Not necessarily tanggalin lahat. Bawasan lang mga kalapatids para bumaba yung percentage. Kasi kailangan din ng katawan nila yan kahit papaano sa muscles development nila. So, ganyan ang ginagawa ko. At tinitiyak ko na maraming corn. Ayan. So buwasan pa natin. Kailangan talagang more on carbohydrates. Kasi mga kalapatids, etong carbohydrates, kapag kinain nila to, napunta sa katawan nila, tutunawin nila to, ito yung magbibigay sa kanila to ng fatty acids na yun ang magagamitin ng katawan nila bilang energy. So yan ang ginagamit nila. At syempre, dito sa Pliers Mix, sinisigurado natin na may mani kahit papaano, kasi napaka kailangan nila yan, lalo na pag mahabang liparan. Kumbaga nandyan yung stock talaga ng energy na kailangan nilang gamitin. Ito naman proteins na to, more on muscles development yan. Kaya sa pagkakataong yun, hindi naman nila masyadong kailangan yan. Ang totoo, sabi nga nung mga nababasa natin sa libro, ang protein daw para sa isang pliers ay kumbaga poison. What? Yun ang pagkaka-term nila. Not literally poison Kumbaga pinapakita lang nila mga kalapatids na hindi makakabuti sa isang pliers ang protein rich na pagkain o ng patuka. Kaya yun ang main idea doon mga kalapatids. So ito medyo nagmamadali tayo kasi nga late na tayo mga kalapatids Alam nyo naman, hapon na, mamaya pagka dumilim di natutuka yung mga yan, kaya magmamadali tayo, late na rin talaga ako. So yun, nabawasan na natin kahit papaano at more on carbohydrates na to. Ngayon mga kalapatids, nagbibigay naman tayo ng generic na Pliers Mix, yung hindi natin pinilian, yung may mga peas mga kalapatids yan. Nagbibigay tayo niyan kapag dumating yung ating mga alaga, kasi pag dumating yung mga kalapatids, basag-basag yung mga muscles and tissues niyan, may mga damages. So kailangan ma-recover nila yun. Gagamitin namang nilang sustansya doon mga kalapatids, siyempre protein. Kaya pagka binigyan natin sila ng Pliers Mix noon, pagdating nila, pagka uwi nila, may mga green peas mga kalapatids. Okay na siguro to. Pakain na natin to kay Angel. Bigyan na natin siya mga kalapatids. Ayan. Kasi baka mamaya maggabi na. Naku, yari tayo. Dito si Angel mga kalapatids, kinulong ko kasi nga mga kalapatids para matiyak natin, ma-monitor natin yung kinakain niya, kasi pag nandun hindi natin na monitor Alam nyo naman, kulang tayo sa mga kagamitan, resources. Kaya kung na lang, maging resourceful na lang tayo sa mga sistema na ginagawa natin. Mapapansin nyo mga kalapatids, pinuno ko ng maraming corn sa kulalagyan nito. Parang sa ganun ay may bala siya. Kumbaga yan yung fuel niya Yan yung gasolina niya mga kalapatids. Konti lang yung sunflower nito, sayang. Maganda sana may sunflower mga kalapatids kasi balance yun may protein, may protein, may matawag doon, carbohydrates. Hindi totoo yan. Meron din siyang fatty acids, kaya napakaganda ng sunflower. Bola lang yan. Ito naman, kay Sac Focus naman tayo. Bibigay tayo kay Sac Focus. So dito. Alright, so ito naman, itong isang takal na to para dito kay Angel. At kung sumali man yung kanyang pares doon, low protein pa rin yung ating ibibigay. So bahala na yan. Ayan. Diyan na natin lagayan. So sige, ayan si Angel, papasok na yan doon. Uy, pasok na doon. Mamaya gabi na. Date na nga tayo Ano ka dito? Aray ko. Umanong ka na kasi, pumasok ka na. Ayan, dyan ka na. Tungo ka talaga. Sige, kumain ka na dyan. Ayan, yung dalawa, tumutunga na. So mamaya-maya muna tayo maglalagay dito sa iba nating mga alaga, para nang sa ganun, kapag naglagay tayo dito ng generic na Pliers Mix lang, yung hindi natin pinilian, nakapondo na itong ating mga alaga. Kung tutuka man sila dito, alam natin na kinonsume na nila yung less peas mga kalapatids. Alright? Samantala mga kalapatids, etong mga peas na pinagpilian ko, dito ko nilalagay sa breeders mix ko. Ayan, diyan ko nilalagay. Parang sa ganun, talagang mataas ang protein nito mga kalapatids. So ganun lang ginagawa ko, kasi minsan hindi na ako nakakabili ng Integra. Yung mga pinaghimayan ko ng ano ba tawag dito? Yung sa Pliers Mix, yung mga piece nila dyan, ayan yung mga bilog-bilog dyan, dito ko nilalagay sa ating breeders mix. Or time check tayo mga kalapatids, 5:10 na, 5:11 ng hapon. At mukhang hindi na tayo makakapagparonda
Pero siguro ang gagawin natin mga kalapatids ay pagkatapos natin silang patukain itong mga ibon natin, pagkatapos nitong tumuka ay palalabasin natin yung ating mga flyers para sa ganun makapag inat sila at makapag-stretching na sila, lalo na ito si Angel tsaka si Zac Focus. Yan, nakikita nyo, kinain niya lahat yung mga corn, so magandang indikasyon yan na consume niya yung kailangan niyang gasolina para sa liparan na may mga natira. Pero sana ubusin niya pa yan. Lalagyan na natin siya ng tubig. Ano ba tong tubig na ginawa natin? Nilagyan ko ng kaunting ano man tawag doon? Electrolytes, pero hindi ganun katapang. Kasi papansin ko pagka matapang, marte itong mga to hindi nila iniinom. So, lilagyan ko lang ng kaunti lang. Ang rason ko lang kung bakit binigyan ko sila ng nilagyan ko ng electrolytes ngayong hapon. Normally, plain water ako. Kasi nga, mainit ang panahon ngayon. Kung sakasakaling magkandaleche-leche yung kanilang liparan bukas, mapagod, abutan sila ng tanghali sa liparan na init, hindi agad-agad sila bababa para uminom ng tubig kasi nga yung electrolytes ay nagre-regulate ng water yan sa katawan. Tumutulong yan para hindi ganun sila ma-dehydrate. At paano meron silang mga salt and sugar, mga ions na yan na kailangan nila. Yun, hindi agad-agad sila bababa para uminom sa kung saan-saan. Lalo na pagka napakarami tayo ng kain mga kalapatids, tendency niyan mauuhaw yung ating mga alaga. Uhawin yan, bababa at bababa yan. Baka may makitang palayan tapos makiinom. Pag may electrolytes mga kalapatids, hindi basta-basta nila mararamdaman yung uhaw. Tingnan natin kung tutuka pa to. At magpapakain muna tayo doon sa ating mga alaga. Then pagkatapos nila tumuka, palalabasin natin yung ating mga ibon. Alright, dito naman tayo sa ating flyers loop at silipin natin yung iniwan dito ng ating mga alaga nila Zac Focus. Ayan, nakita nyo. Nagtira, puro palay. Ang totoo, kailangan nila yan kasi carbohydrates yan mga kalapatids. Pero okay lang yan, balik natin yan dyan at magpapakain na tayo at sana makituka din si Zac Focus. Sensya na kayo mga kalapatids sa dumi at marami na kasi yung ating mga alaga kaya maya madumi. Uhaw yung ating mga alaga kasi karing ng tanghali, sobrang init mga kalapatids. Kailangan nila ng tubig. Hindi ko pa pala yan. And tingnan nyo mga kalapatids, so tubig ko hindi masyadong makulay, lumabo lang ng kaunti yung tubig, okay na yon. Kasi pagka masyadong matingkad, ayaw nilang inumin. So yun, lagay natin yan dyan. So iinom muna yung mga yan. Ayan siksikan sila. Mamaya palalabasin natin sila siguro mga 5:30 pagkatapos nilang kumain para nang sa ganun kung kaya pa nilang lumipad makaka-ronda pa sila. At dahil loading mamaya mga kalapatids, bibigyan natin yung ating dalawang ibon bago natin sila isakay dun sa truck ng Bipole. Ganito itsura niyan mga kalapatids. Yan. Parang tableta. Nakalagay dito mga kalapatids, 1 tablet twice a week during training. Kung hindi ako nagkakamali, parang lumalabas sa isang linggo makakadalawang tableta sila. Medyo kapos din kasi tayo sa budget Tuwing may sampa, sinusubukan ko sila, hinahati ko na lang. So sa isang tableta, hahatiin ko yon, tag-isa na sila dyan mga kalapatids para kahit papano makatipid naman tayo. So ganun lang ginagawa ko, pang iwas stress yan mga kalapatids. Maging relax sila at maging kalmado doon sa truck. Para nang sa ganon, pagka nirelease sila, may lakas sila. Kasi yung iba dun, maligalig, di nakakatulog, di nakakapagpahinga. Pagka nirelease kinabukasan, walang lakas. So yun mga kalapatid, sana may napulot kayo kahit pa paanong idea dito sa ating ginawang kwentuhan. Kung ikaw na nanonood, hindi ka pa nakapag-subscribe, kung meron kang napulot na kahit pa paano masasabi nating makakatulong sa'yo, sana mag-subscribe ka na. Hit mo na ang notification bell para nang sa ganon maging updated ka sa ginagawa nating kwentuhan. At paki-like, comment, share na rin ang video kung yung nagustuhan. At pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng kaalaman. Ano mga kalapatids? Hanggang sa muling pagkikita. Paalam! Yan, pakawalan na natin yan. Okay na. Lumuhonda si Angel. Ayos, magandang indikasyon yan na medyo okay na yung ating ibon. Yun nag-iisa. Yun, lupit ni Angel.